Magandang araw po. Naging matinding pagsubok po kay Warren ang makahanap ng kopya ng huling episode ng Basag Bungo Wrestling Federation. Sa isang kolektor sa Zamboanga pa siya nakatagpo nito. May kapansanan na po ang kolektor at naka-wheelchair na lamang. Kaya naman sinamantala niya po ang sitwasyon ng matanda para silawin ito sa pera. Nag-offer siya ng halaga na katumbas ng 3 buwan niyang sahod para lang ibigay sa kanya ang naturang videotape. At hindi kalaunan, nasilaw din sa pera ang matanda, kaya naman tinanggap nito ang alok niya. Bago siya nakaalis ay bigla pa siyang tinawag ng matandang naka-wheelchair at sinabing, "Huwag mong panoorin yung huli kung ayaw mong masira ang buhay mo." Yan po ang sinabi ng matanda. Hindi po mapantayan ang naramdaman niyang saya dahil sa wakas ay napasa kamay na rin niya ang videotape na ito at pinag-uusapan sa mga Lost Media Forum. Noong bata pa kasi siya, sumikat po sa bansa ang wrestling promotion na ito dahil sa kakaiba pong gimmick, kakaibang storyline at kakaibang atake ng mga Pinoy wrestler na kabilang po dito. Ito rin po ang naitalang pinakamadugo at pinaka-brutal na wrestling show sa bansa noong 1998. Kaya nga po ito tinawag na Basag Bungo dahil kada episode ay hindi nawawala ang makabasag bungong mga atake na pinakakawala ng mga wrestler. Pati na rin po ang dugo at mapanganib na mga props na kanila pong ipinangsisindak sa mga manonood. Mas matindi pa ito sa mga hardcore wrestling na mayroon sa ibang bansa noong mga panahong iyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nawala ito sa ere at halos wala ng tao ang nakakaalala dito. Katunayan nga, Sir Jay, ang videotape na ito lang ang kaisa-isang bakas ng programang ito sa kasaysayan. Oras na mawala din ito ay tuluyan na talagang mabubura ito sa mundo. Natatandaan niya na pinapalabas ito noon sa Channel 4 tuwing hating gabi. Kasama pa niya ang kanyang ama noon sa panonood. Natatakot nga siya noong una sa mga labang naganap dito. Masyado kasing madugo at marahas. Ang kanyang ama ang nagpapaalala sa kanya na scripted lang daw ito at hindi naman daw talaga ito totoo. Hindi daw totoo ang mga labang nagaganap doon. Isa lamang daw itong uri ng sports entertainment. Bihira lang niya ito mapanood noon. Madalas kasi ay napapalo siya ng kanyang ina kapag nahuhuli siya nitong nanonood ng ganoong palabas sa napakamurang edad. Pati ang ama po niya ay nakakatikim din ng parusa dahil hinahayaan siya nitong ma-expose sa ganoong mga palabas. Pero kahit matindi ang tema ng programang ito, hindi niya akalaing magugustuhan pa rin niya iyon. Kaya nga tuwing tulog ang kanyang ina sa taas, palihim silang bumababa ng ama para manood lang ng Basag Bungo. Isa iyon sa mga natatandaan niya noong bata pa siya. Kaunti nga lang ang mga napapanood niya rito dahil nga sa labis na paghihigpit ng kanyang ina. Pero naaalala niya noong huli itong maipalabas sa TV, kabilang sila ng kanyang ama sa mga nakakapanood sa huling episode. Tungkol po iyon sa laban ng dalawang wrestler na sina Damulag at Tonyo Macabre. Si Tonyo Macabre ang dakilang babyface noon ng Basag Bungo. Isang manipis na sando at maikling short lamang ang suot nito para ipakita ang napaka-maskulado nitong katawan. Isang power lifter ang gimmick nito. Kapag lumalakad dito sa entrance, lagi po itong may buhat-buhat na napakabigat na mga barbell. Hilig din itong buhati ng mga kalaban nito at ihagis sa lupa bilang part ng moveset nito. Hindi rin niya maipaliwanag kung
gaano katindi ang paghanga niya noon kay Tonyo Macabre. Ito kasi ang pinakabata at pinakagwapo sa main roster ng Basag Bungo. Bukod sa bato-bato nitong katawan, ay matangkad din ito at napakaamo ng muka. Ito po ang lalaking may anyo ng anghel ngunit katawan ng demonyo. Ganoon ito i-describe ng mga tao noon dahil hindi raw bagay ang napakalaki nitong katawan sa napakaamo nitong muka. Sadyang napakalakas ng karisma ni Tonyo Macabre. Hindi lang ito patok sa mga adult audience. Kilala din ito ng mga bata kahit hindi sila allowed manood ng aktual na mga laban nito sa loob ng venue. Lahat po ng katangian ng isang dakilang babyface sa mundo ng wrestling ay nakay Tonyo Macabre na. Tuwing entrada ito sa naturang programa, talagang matindi ang palakpakan at sigawang natatanggap nito. Siyempre po, hindi kumpleto ang isang wrestling show kung wala ang heel. Sila naman ang kalaban ng mga babyface. Natatandaan niya sa huling laban ni Tonyo Macabre, ang nakaharap nito ay ang pinaka-kinatatakutang heel ng naturang programa. Walang iba kundi si Damulag. Ito ang pinaka-nakakatakot na gimmick noon. Dambuhala ang katawan nito. Overweight pero napakalakas at napakaliksi. May pagkakahintulad ito sa isang batibat ang gimmick nito. Balot na balot ng makeup at prosthetic ang buong katawan ni Damulag para magmukha talagang isang nakakatakot na batibat. Ito po ang wrestler na walang patawad. Ang finishing move nito ay tinatawag na Hell Crush, kung saan nilulundagan at dinadaganan nito ang kalaban na parang katulad ng ginagawa ng isang batibat sa mga biktima nito. Sa sobrang bigat po at sa lakas ng puwersang taglay ni Damulag, wala pang nakakaligtas sa kanyang Hell Crush noon. Lahat ng nadaganan nito ay hindi na nakakapag-kick out, kaya nauuwi sa pagkatalo. Ang Hell Crush din ang tinuturing na pinakamapanganib na finisher noon. Kaya naman, nang magkaharap sina Tonyo Macabre at Damulag, sobrang dumagungdong ang buong venue. Marami sa mga audience ang gustong matalo si Damulag dahil hindi biro ang takot na ibinibigay nito sa mga manonood. At dahil si Tonyo Macabre ang main event ng labang iyon, halos yumanig po ang venue sa lakas ng sigawan at palakpakan na natanggap nito sa kabuuang laban. Lahat ay umaasa na ito na ang kauna-unahang wrestler na makakatalo kay Damulag. Ngunit sa hindi malamang dahilan, wala nang matandaan si Warren sa sumunod na naganap sa labang iyon. Ang natatandaan lang niya, si Tonyo Macabre ang natalo sa laban. Pero hindi niya po alam kung paano ito natalo, kung ano ang kinalabasan ng laban nila ni Damulag, at kung bakit biglang nawala sa ere ang Basag Bungo matapos ang labang iyon. At iyon nga po ang nais niyang malamang muli, kaya niya binili ang videotape na ito na ayon sa kolektor ay naglalaman daw ng actual na footage ng laban nila Tonyo Macabre at Damulag. Doon daw naka-record kung ano ang nangyari sa loob ng venue noong magtapos na ang laban. Binalaan pa nga siya ng kolektor na huwag daw niyang panoorin iyon kung mahina ang kanyang loob, dahil may dahilan kung bakit daw binasura sa kasaysayan at itinago sa publiko sa loob ng napakahabang panahon. May mga bagay daw na hindi na dapat maungkat pa. Iyon ang dahilan kung bakit napabilang na rin sa lost media ang Basag Bungo. Pero dahil siga siya at walang kinatatakutan, isinalangan niya ang kanyang VHS player, ang naturang videotape.
Mag-isa pa niyang pinanood iyon sa kanyang silid habang nakapatay ang ilaw. Doon niya naalala ang isa pang sinabi ng kolektor na huwag daw niyang panoorin ang pinakahuling bahagi ng naturang video kung ayaw niyang magsisi sa kanyang buhay. Ang labis na kuryosidad dito ang nagtulak ngayon sa kanya para hindi sundin ang payo ng kolektor. Binili niya ang videotape na ito kaya nasa kanya na ang lahat ang karapatan na panoorin ito sa lahat ng paraang nanaisin niya. Kaya nagsimula ang video sa munting anunsyo habang naghahanda pa lang ang dalawang wrestler sa kanilang mga entrance. Nagmumukhang madilim ang set sa loob ng venue dahil sa pulang ilaw na kanilang ginamit. Natatandaan niya, ito rin mismo ang actual na episode na pinalabas noon sa TV. Tandang-tanda niya ang sigawan ng mga tao. Halos lahat ay si Tonyo Macabre ang isinisigaw kahit wala pa ang dalawang wrestler sa gitna ng ring. Hindi rin nagtagal. Nagsimula ng magsalita ang announcer. Una nitong inanunsyo ang entrance ni Damulag. Sinabi nito na handa nang pumasok ng ring ang kamay ng kadiliman, ang tagapagmana ng kamatayan, ang salarin ng karahasan. Heto na ang dambuhalang halimaw ng sakitan. May bigat na 300 pounds at kasalukuyang BWF Heavyweight Champion. Itaas nyo ang inyong mga kamay kay Damulag, wika ng announcer. Umugong ang nakakakilabot na ungol habang binabalot na makakapal na usok ang paligid. At mula sa mga usok na iyon, unti-unting lumitaw si Damulag na gumagawa ng nakakakilabot na puppet dance habang inililibot ang matalim na mga matang may itim na makeup sa mga tao. Maya-maya pa ay nagsimula na itong maglakad sa entrance ng rap habang ibinibida ang aura nitong nagsusumigaw sa lagim. Binuka-buka pa nito ang mga daliri habang dumidila pa sa mga tao. Handa na itong bigyan ng bangungot ang sinumang makakalaban nito. At pag-akyat nito sa ring, agad na isinunod ng announcer ang pinaka-inaabangan ng lahat. Sinabi nito na handa na ring sumabak sa ring ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ang tao na kayang buhati na parang laruan ng kahit na sino at wala siyang kinatatakutan. Handa na siyang sumabak sa anumang digmaan. Handa na siyang ipamukha sa kalaban ang tunay na kahulugan ng lakas at determinasyon. Siya ang bagong challenger ng gabing ito. Itaas nyo ang inyong mga kamay para kay Tonyo Macabre, wika ng announcer. Isang magarmong sigawan ang ikinawad ng mga tao, Sir Jay. Isang 200 kilo na barbell ang makikitang buhat-buhat ni Tonyo Macabre gamit lang ang isang kamay habang naglalakad dito sa entrance. Masigla ang ngiti nito sa mga tao habang ibinibida kung paano nito buhatin ang ganoon kabigat na bagay gamit lang ang isang kamay. Maya-maya pa ay ibinagsak nito ang barbell. Biglang nag-push up at lumabas naman ang mga assistant nito. Ipinatong nila sa likod ni Tonyo Macabre ang barbell nito habang patuloy itong nagpo-push up at nagsigawan na ang mga tao. Nang magkaharap na sa ring ang dalawa, lalong nag-init ang dugo ni Warren sa labis na pagkasabik. Para siyang nagbalik sa kanyang kabataan. Alam niyang hindi na ganoong big deal ang mga wrestling show sa panahon ngayon, pero hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa labang ito nila Tonyo Macabre at Damulag. Ito talaga ang pinakatumatak na laban sa basag bungo bago ito mawala sa ere. Sa sobrang tagal na ng panahon, marami na siyang nakalimutan sa itinakbo ng labang iyon, kaya pakiramdam niya ngayon lang niya uli ito mapapanood. Kahit alam niyang si Tonyo Macabre ang matatalo noon, labis pa rin siyang
napapaisip kung paano nga ba ito natalo at kung ano ang nangyari at bakit hininto sa pag-ere ang programang ito matapos ang labang iyon. Sa unang 3 minuto ng laban, si Tonyo Macabre ang naghari sa ring. Ilang beses nitong binuhat at pinaglaruan si Damulag. Halos yumanig ang mismong ring tuwing ibabagsak niya ito gamit lang ang 2 kamay. Umakyat pa sa mga rope si Tonyo Macabre. Pagkatapos ay nagpakawala ng leg drop at body slam kay Damulag. Ang mas ikinamangha pa niya ay kung paano nito binuhat si Damulag at nagsagawa ng German suplex dito. Binuhat pa niya itong muli at umakyat sila sa taas ng ring. Pagkatapos ay muli niyang inulit ang German suplex habang nakatapak lang ito sa mga lubid. Sa sobrang lakas ni Tonyo Macabre, nakalimutan yata nitong maging tao. Ginawa lang nitong basic ang pagbuhat at pag-suplex sa dambuhalang tao gaya ni Damulag. At pagsapit ng 8 minuto, nagsimula ng makabawi si Damulag kay Tonyo Macabre. Ang dakilang babyface naman ang nakatikim ng body slam, suplex at pambabalibag mula kay Damulag. Pagkarating naman sa 10 minuto, unti-unting nakabawi muli si Tonyo Macabre. Sa pagkakataong iyon, naging pantay na ang laban. Pareho na silang nakapunto sa isa't isa. Naging sunod-sunod na ang palitan nila ng sakit sa katawan. Ngunit pagkarating sa 20 minuto, kung kailan malapit nang matapos ang laban, doon naganap ang bagay na bahagyang nagpaiyak sa kanya noong bata pa. Ito kasi ang mga oras na muling nakalamang si Damulag matapos itong paulit-ulit na buhatin at ibalibag si Tonyo Macabre sa labas ng ring, sa lamesa ng announcer, sa gitna ng mga tao, pati sa bawat sulok ng venue. Maya-maya ay naglatag ng lamesa si Damulag sa gitna ng ring. Naglagay ito ng napakaraming bubog, mga nakabaluktot na pako at iba't ibang patalim. Muli nitong binuhat si Tonyo Macabre at umakyat sa lubid ng ring. Pagkatapos ay buong lakas itong tumalon hanggang sa tumama si Tonyo Macabre sa lamesa. Halos magkasugat-sugat ang likod nito sa mga bubog at pako. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat dahil ilang sandali pa, muli na namang naglatag ng isa pang lamesa si Damulag. At sa pagkakataong iyon ay sinilaban na nito ang apoy sa lamesa. Pagkatapos ay doon niya ibinalibag si Tonyo Macabre. Ramdam niya ang sakit sa paraang pagsigaw ni Tonyo. Muli itong binuhat ng kalaban papasok sa ring. At habang nakahiga ng tuwid ang katawan sa gitna ng ring, doon isinagawa ni Damulag ang Hell Crush. Iyon ang bahagi na hindi natatandaan ni Warren. Ang alam niya, natalo daw si Tonyo Macabre sa bahaging iyon, pero ayaw nang ilabas ng kanyang alaala kung ano ang eksaktong nangyari dito. Kaya lalo pa siyang lumapit sa screen upang makita ito ng mabuti. Humakbang muli sa mga lubid si Damulag at ilang sandali pa, buong lakas itong tumalon at dinaganan si Tonyo. Unang lumanding ang bandang puwitan nito sa mismong ulo ng lalaki. Nakarinig ng kakaibang ingay ang mga tao, parang may pumutok o napisa. At pagtayungan ng dambuhalang wrestler, laking gulat ng lahat nang makita ang nadurog na ulo ni Tonyo Macabre. Hindi na iyon scripted, hindi rin iyon isang palabas lamang. Totoo ang nangyaring pagkadurog ng ulo ni Tonyo matapos daganan ng napakabigat na puwitan ng Damulag na iyon. Nakita pa nila kung paano mangisay ang katawan nito na tila nabigla sa pagkakadurog sa ulo nito. Nagsimula ng magsigawan at magkagulo ang mga tao. Ang point of view naman ng mga kamera ay bahagyang tumabingi
dahil sa pagkakataong iyon. Pati ang mga crew at kameraman ay nagtakbuhan na rin. Wala nang nagtangkang lumapit pa kay Damulag. Humalakhak ito at ipinakita ang tunay nitong pagkatao. Doon lumabas ang isang malagim na katotohanan tungkol kay Damulag. Hindi talaga ito pangkaraniwang tao. Dahil tuwing gabi ay nagpapalit ito ng anyo at nagiging isang halimaw. Nagiging kamukha ito ng isang mabagsik na batibat. Napaniwala nito ang marami sa gimmick nitong iyon. Ang hindi nila alam, totoong mukha ni Damulag ang iniharap nito sa mga tao. Gabi-gabi tuwing magpapalit ito sa ganoong anyo. Hindi iyon make-up or prosthetic. Dahil si Damulag ay taglay ang dugo ng isang halimaw, aswang, demonyo at maligno. Lahat ng uri ng kampo ng dilim ay nasa DNA at genetics na nito. Sa umaga, isa itong normal na tao, pero sa gabi, nagpapalit ito ng anyo at pangunahing paraan ito ng pagpatay ay kagaya din ng sa isang batibat. Dinadaganan nito ang biktima hanggang sa bangunguti nito. At sa oras na sumailalim sa bangungot ang biktima, doon ito isinasagawa ang paglapa at pagdukot ng lamang loob. Bukod doon, nagkakaroon din ito ng pambihirang lakas na kayang dumurog o bumali ng kahit na anong bagay. Noong una, ini-enjoy lang ni Damulag ang pagpapanggap na isang nakakatakot na nilalang tuwing sasabak ito sa basag bungo. Pero ng gabing iyon, hindi na ito nakapagpigil pa na ipakita ang tunay nitong kulay. At lalong hindi na nito napigilan ng sarili na paslangin ang kanyang kalaban. Sa puntong iyon, nawala ang lakas ni Tonyo Macabre. Naging parang laruan lang ito sa mga kamay ni Damulag. Kitang-kita pa sa kamera kung paano nilapa ni Damulag ang katawan ng dakilang babyface. Winakwak nito ang tiyan, binutas ang dibdib at pinutulan ng mga kamay. Dinukutan ang puso at bituka at hinati-hati sa maraming piraso hanggang sa mawala na ang bakas ng pagkamaskulado ni Tonyo Macabre. Literal na nasira ang katawan nito at nabura sa kasaysayan ang mukha nito. Sa pinakahuling bahagi ng video, makikita si Damulag na lumingon sa kamera at ngumiti. May pulang liwanag pa na namuo sa mga mata nito bago naging static ang screen hanggang sa magtapos ang video. Labis na kinilabutan si Warren sa napanood. Ngayon ay alam na niya kung bakit pilit itong binura sa kasaysayan. Napatay pala nito ang kalaban sa pinakamarahas na paraan. At ang mas masaklap pa, na ipalabas din pati ang parting iyon sa TV. Ngayon ay malinaw na sa alaala niya kung ano ang tunay na nangyari sa labang iyon. Ngunit ang isang bagay lang na ipinagtataka ni Warren ay kung bakit nabura ang bahaging iyon sa kanyang alaala. Malinaw na malinaw sa memorya niya na si Tonyo Macabre ang natalo sa gabing iyon. Pero katakatakang hindi niya maalala kung paano ito natalo. Maging ang kanyang ama ay wala na ding maalala tungkol dito dahil ilang beses na rin niya itong itinanong noon bago pa niya madiskubre na may lost videotape nga ang naging laban ng dalawa. Ano kaya ang ibig sabihing iyon? Itinulog na lang ni Warren ang lahat. Ayaw niya nang takutin palalo ang sarili niya. Pagkatapos niyang panoorin ang videotape, dali-dali na siyang nagpalit ng damit at nagpahinga sa kanyang kama. Mga bandang 3:00 iyon nang maalimpungatan si Warren. Nagising siyang nanginginig ang buong katawan dahil sa labis na lamig. Akala niya ay nilalagnat siya. Hindi na rin niya natiis ang lamig. Napilitan siyang bumangon para sana kumuha ng jacket at panjama. Ngunit laking gulat niya nang makita sa paligid ang pagkalat na makakapal na usok.
Napaisip siya kung saan nagmula ang mga ito, gayong sarado naman ang mga bintana. At bago pa siya makakilos sa kanyang kinaroroonan, bigla na lang may lumitaw na anino sa kanyang harapan. Nagtatago ito sa dilim, ngunit kitang-kita niya ang paggalaw nito. Para itong nagsasagawa ng isang nakakapangilabot na puppet dance. Doon nanlaki ang mga mata ni Warren. Huli na ang lahat bago pa niya naalala kung sino ang pwedeng gumawa nito. Ang mga usok sa paligid, ang nakakatakot na puppet dance, ang pagtatago sa dilim, at gaya ng kanyang inaasahan, unti-unti itong naglakad palapit hanggang sa tuluyang lumantad ang nakakakilabot nitong kaanyuan. Nagsimulang magwala ang puso ni Warren nang masilayan sa kanyang harapan ang dambuhalang halimaw ng sakitan, ang tagapagmana ng kamatayan, ang salari ng karahasan, walang iba kundi si Damulag. Bago pa siya makasigaw, mabilis siyang nilapitan ng dambuhalang halimaw at sinakal. Pagkatapos ay binuhat siya nito at nagsagawa ng chokeslam. Sa sobrang lakas ng impact, nawasak ang kama niya pagkabagsak niya doon. Halos tumirik ang mga mata ni Warren sa pinsalang tinamo ng kanyang likod. Hindi na siya nakakilos pa at hindi rin niya napigilan ang sunod na ginawa ng dambuhalang halimaw. Muli siya nitong binuhat at nagsagawa ng German suplex sa kanya. At nang siya'y makatayo, bigla nitong hinawakan ang kanyang leeg at nagsagawa ng RKO. Unang tumama ang mukha niya sa sahig at habang nasa ganoon siyang posisyon, pabaliktad siyang binuhat ng halimaw. Umakyat ito sa isang silya at nagsagawa ng tombstone at pill driver. Halos mabali ang kanyang leeg. Wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw kahit alam niyang walang nakakadinig sa kanya. Bawat sulok ng katawan niya ay namamaga sa sakit, hapdi at kirot. Hindi siya makapaniwala na mapapasabak pa siya sa wrestling nang wala sa oras. Ang pinagkaiba lang ay wala siyang kalaban-laban at hindi alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Kung saan-saan siya ibinalibag ni Damulag hanggang sa magkasira-sira ang gamit niya sa paligid. Habang naghihingalo na si Warren, muli siyang binuhat ni Damulag at dinala sa labas ng silid. Inihulog siya nito sa hagdan at nang bumagsak siya sa baba, doon ito lumukso at buong lakas na dumagan sa kanyang dibdib. Para siyang papanawan ng ulirat nang maramdaman ang napakabigat nitong puwersa. Daig pa niya ang madaganan ng isang batibat. Ramdam niya ang paninigas ng kanyang katawan na parang nais siya nitong ikulong sa isang bangungot. Pero pilit na nanlaban si Warren. Sinikap niyang huwag makatulog para hindi tuluyang sumailalim sa isang bangungot. Nang mapansin ng halimaw ang paglaban niya sa bangungot, bumalasik ang itsura nito at tumayo. Pagkatapos ay binuhat siya nitong muli at ibinalibag ng pagkalakas-lakas. Sa sobrang lakas ay nakarating siya sa kusina. Nagkalaglagan ang mabibigat na mga gamit doon at direktang tumama sa mga paa niya. Tuluyan na siyang nawala ng malay. Hindi na niya namalayan ang muling pagkalat ng usok hanggang sa unti-unting lamunin ng dilim si Damulag. Nang magising si Warren, napagtanto niyang nasa ospital na siya. Nasa tabi niya ang kanyang live-in partner na si Nerissa at labis na umiiyak sa sinapit niya. Dahil sa pinsalang tinamo ng kanyang mga paa, napilitan ng mga doktor na putulin ito upang hindi na kumalat ang impeksyon sa kanyang katawan. Kaya nang iuwi siya sa bahay ay naka-wheelchair na lamang siya at pareho ng putol ang mga paa. Kung ano ang itsura ng kolektor na nagbenta sa kanya ng videotape, ganoon na rin ang naging itsura niya ngayon.
pilay, wala ng paa at taong wheelchair na lamang. Dahil sa lagim na idinulot ng videotape na iyon sa kanya, naisipan niyang ibenta na lamang ito sa ibang tao. Nakahanap agad siya ng buyer para dito. Pagkaabot niya sa videotape, isang babala ang binitawan niya sa buyer at sinabi niyang huwag mong panoorin yung huling bahagi ng video kung ayaw mong masira ang buhay mo. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.